Sa ating pangunahing ulat ngayong araw, isang matinding revelasyon ang lumutang matapos naman maipit si House Speaker Martin Tambaluslos sa lumalalang gulo sa loob ng administrasyon. Ayon sa mga ulat, napilitan naman si Tamba na aminin ng ilang katiwalian at kontrobersiyang kinasasangkutan ni Pangulong Kuting Jr., bagay na ikinagulat ng marami. Bagamat hindi pa malinaw ang buong detalye ng kanyang pahayag, sinasabing ibinunyag ni Tambaluslos ang ilang impormasyon tungkol sa umano'y maling paggamit ng pondo ng gobyerno at iba pang isyu na matagal nang kine-question ng publiko. Dahil dito, mas lumawak ang panawagan mula sa iba't ibang grupo na magsagawa ng malalimang imbestigasyon upang malaman ang buong katotohanan. Samantala, nananatiling tahimik ang Malacanang at hindi pa nagbibigay ng opisyal na sagot sa mga paratang. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusubaybayan ng publiko kung paano harapin ng administrasyon ang mga bagong revelasyong ito. Magkakaroon ba ng mas malalim na pagsisiwalat at ano ang magiging epekto nito sa kasalukuyang liderato? At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Diba? Congressman yan. May umamin pa nga, meron silang natatanggap, maybe indirectly, sa pangalang ayuda, o papangalanan nilang proyekto, o papangalanan nila ng regalo. Pero ganyan yan. At money talks, mga kababayan natin. Pag ang Amerika, ay nako. Diba? Bakit tayo nagkakaproblema? Sasabihin ni Marcos, may problema tayo sa China, kaya bukang bibig niya ng China dahil ang Amerika allergic sa China. Bakit? Kahit kanino kayo magtanong, mag-aral kayo sa YouTube, ang China naunahan na Amerika. Ang China lang tahimik. Hindi sila nagsasabi. Pero tatandaan natin, even an empire, even a great leadership, ako naniniwala ako, pag nawala ka sa Diyos at pag binagsak mo ang moralidad mo, katulad ng nangyayari sa Amerika, babagsak ka. Kaya ngayon nangunguna na ang China sa kanila. Isasabihin mo, baka sasabihin ng mga iba pro-China, hindi. Hindi po pro-China pag nagsasabi ng katotohanan. At hindi ibig sabihin, hindi ka pro-China kung in denial ka sa katotohanan. Kasi ang problema nitong mga ito, inuuto sila ni Marcos. Yun ang totoo niyan. Inuuto sila, in denial sila ng katotohanan. Para sa kanila, ay, Amerika pa rin! Amerika pa rin! Hindi na po nangyayari. Sino ang nang-api sa Pilipinas? China ba, Amerika? Sinong sumakop sa Pilipinas? China ba, Amerika? At, sasabihin ko sa inyo, dati pa man, even before this impeachment, pagkapanalo pa lang ni Marcos, doon sa mga followers ko, matagal lang nakasubscribe sa channel ko. Even before the election, sinasabi ko na yan, delikado tayo kay Marcos dahil si Marcos pwedeng hawakan sa liig. At eto na nga, and after the election, pumasok ang EDCA, sabi ko, patay tayo, hawak na tayo sa liig ng Amerika. Tapos tayo dyan. Bakit? Bakit kailangan hawakan ng Amerika ang Marcos? Dahil hindi nila papayagang makabalik sa puder ang Duterte. Always remember this, Duterte lang ang nakapagsabi sa kanila, hindi nyo kami tuta. Duterte lang ang nanindigan para sa ating bayan at hindi nagpatuta sa Amerika. Kaya galit sila. Hindi nila kayang bayaran si PRRD. Hindi nila kayang kasuhan kasi malinis. Wala silang paraan para kontrolin ng Duterte. Ang gagawin nila, hawakan yung kaya nilang kontrolin at huwag paupuin ulit ang Duterte. Swak na swak sa banga dahil pag na-impeach si BP Sara, papayag ba kayo? Kapag na-impeach si BP Sara, kahit anong posisyon, hindi na po pwedeng tumakbo si BP Sara.
Maliwanag po yan. Lahat ng gulong ito dahil sa pumumuno ni Marcos at ni Speaker. Finance and led by the Americans. Isang kilalang geopolitical analyst patungkol sa pagsisikap ng ilang kongresista na patalsikin ang ikalawang pangulo sa pwesto. Thus, the impeachment of Vice President Sara is a quote-unquote marriage of convenience between the Trapos, who want to remain in power forever like Romualdez, and Uncle Sam, who wants us to be its forever backed out by the... Ayan. Ang ibig niya sabihin, ano yan parang marriage yan, parang relasyon. Na isa, nakatulad ni Speaker na swapang sa hindi na bababa at may pangarap maging presidente. At si Marcos na wants to be in control always, ang kanilang pamilya. Ugali na ng Marcos yan, hindi yan bumababa. Unless kaladkarin mo, tsaka mo bitbitin sa Hawaii. Pero hindi yan bababa ng kusa. Buhaya yung mga yan Buhaya sa kapangyarihan yung mga yan. Eto naman si Uncle Sam. Gusto niyan, kontrolado tayo. Bakit? Panlaban sa China. Destroying leaders not willing to serve its interests. Sa isang forum na inorganisa ng Asian Century Philippines Strategic Studies, binigyan din ni Professor Laurel na mga atake laban sa mga Duterte ay nagsimula matapos ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos. Ngayon, kita mo yung timing. Yung pag-atake, pag-atake ng Pilipinas, yung pagbisita niya dyan, iba talaga. Iba. We are lucky now na medyo mag-iiba ng tono. Posibleng ang bunutin ng EDCA dito sa Pilipinas dahil sa pangunguna ni Trump. At sinabi niya, hindi niya bibigyan ng priority ang mga gera-gera, hindi katulad ni Biden na puro gera-gera. Ito naman si Marcos, wala ding backbone, nagpapahawak sa liig. Estados Unidos. As a result of that visit, we suddenly saw a series of attacks against VP Sara over her perceived tie to China and against her father, President Duterte, on the issue of EJKs, Pogo, with the threat of hauling him before the international... Yan ang sinasabi niya. Isipin mo yung timing. Pagkadalaw ni Marcos sa Amerika, iba na tono. Atake na kay BP Sara, binagbibintangan na ng EJK, ng Pogo si Duterte, etc. Sino bang mukhang sugarol? Sino bang mukhang bisyo? Di ba? Marcos, mandiri ka nga sa sarili mo. Mabantay, sasabihan mo ng Pogo-Pogo. Mukha bang sugarol si PRRD? Mukha bang korap si PRRD? Kahit tanungin mo sa taong bayan, sino ang mas mukhang korap sa inyong dalawa? Ikaw. Sino pang mas mukhang sugarol sa inyo? Ikaw. Sino mas mahilig sa bisyo? Sasabihin ng tao, ikaw. Unless yung mga utu-utu sa'yo, pero yung tunay na tao, yung tunay na pagtingin, pambihira ka naman, mahiya-hiya ka sa mga pinagsasabi mo, Marcos. Tama yung sinasabi ni Professor Laurel na biglaan po ito. And at the same time, ayan yung sinasabi ko. Yung biglaan yung impeachment. Binakbakan na naman ng Amerika yan. Huwag nyo na. Delikado kayo sa PDP. Yan ang sabi. Yan ang na intel na nadidinig natin. Malakas po ang PDP. Takot sila dyan. Ano nga yung koneksyon kung PDP? Kasi pag natapos ang eleksyon at saka gagawin at saka didinggin yung impeachment at nakaupo yung PDP na sa tingin nila, even Americans, they know it, malakas ang PDP. Pag nakaupo ang PDP, hindi na mai-impeach si BP Sara. Naiintindihan nyo? Lamang na po. Kaya kukuhanin na nila yan. Sa tingin nila, kaya nila ngayon. Yun ang tingin nila. The report that is the ICC. Ayon kay Laurel, malinaw na mayroong panlabas na impluensya na naglalayong sirain ang politikal na karera ni Vice President Sara upang hindi ito makatakbo at magtagumpay sa 2028 presidential elections. To us, here lies the real motive for Vice President Sara's impeachment. The Americans are the ones working behind the scene to wreak havoc on her political career lest she restore our independent foreign... Dito mo makikita na sinasabi nito na talagang ayaw nila maging presidente si BP Sara. Diyan natin makikita na totoong leader si BP Sara. Bakit? Hindi nila kayang kontrolin. Katulad ni Marcos.
Hindi nila kayang hawakan sa leeg katulad ni Marcos. Hindi nila kayang ibuli katulad ni Marcos. Iba talaga ang Duterte, no? Kaya kayo ba? I mean, papayag pa rin ba kayo na until now, pinaalis na yung base militar ng US dito sa Pilipinas, pinalitan naman ang pangalan na EDCA. Sabi ni Marcos, hindi niya papapasukin, pero pinapasok niya, di ba? Walang isang salita yung presidente niyong yan. Wala talagang sinabing tama yan. Papayag kayo nang dahil sa Amerika, ginugulo tayo dito. Wala nang tinatrabaho tong mga mambabatas natin kung hindi Duterte. Impeachment. Nagugulo tayo habang tayo naghihirap, habang tayo nagugutom. Tapos, ang nakikinabang Amerika. Siyempre, si Marcos nakikinabang, alangan namang libre yan. Hello! Imposibleng walang kapalit. Ganyan din si Tamba. Maisipin nyo, ang nakikinabang iilang tao. Buong bansa nagsasuffer. Naiintindihan nyo ba yung impact ng pangingialam ng Amerika sa atin? Maawa tayo sa Pilipinas. Policy should she become our next president in 2028. Sa kanyang pagtatapos, iginiit ni Laurel na kung may dapat man umanong ma-impeach, hindi ito si VP Sara, kundi si Pangulong Bongbong. I agree with you. I agree. Dapat si Marcos. Ang laki problema. Ito na lang. Yung problema sa BICAM, wala siyang nasabi. Lantarang pagnanakaw yun. Yun ay lantarang korupsyon. Pero itong mama na to, tahimik. Akala mo ang linis. Si Sara pa ang pinai-impeach. Wala namang bayag. Ay, sorry. Sorry. Wala namang para manindigan. Kunwari, hindi siya nagpapa-impeach. Kunwari, ayaw pa niya, pero yung anak niya ang unang pumirma. Ganyan po ka-fake ang tao na to. Gigil na ako dito. Peke ito. Pama na ito. Nagugutom tayo samantalang siya namamayagpag. Ba't nyo pinabalik-balik pa yan? Hindi. Walang sisiyan. Ha? Pero ito demonyo talaga. I mean, pag binigyan ka ng pagkakataon, isipin mo, binigyan na siya ng pagkakataong buhayin yung pangalan ng Marcos. Ano pang ginagawa niya? Dahil sa kasakiman ng pera. Ala talaga. Marcos Jr. dahil sa mga isyong hinaharap ng bansa na tila hindi nito binibigyang pansin, partikular na ang mga kontrobersiya sa 2025 national budget na apektado ang lahat ng sektor ng lipunan. If there is anyone that should be facing impeachment, it is President Bongbong Marcos and his key henchmen for ruining the nation's unity, peace, stability, and economic health due to their massive plunder of the 2025 national budget that has enraged all sectors of Philippine society. Para sa Diyos sa... Ay, grabe. Next topic po tayo. Wala na tayong magagawa dyan kay Marcos. Talagang bangag na eh. Eto, pag-usapan na lang natin. Si Tamba, natakot na, nagtatago. Nagtago na. Natakot sa korte. Umalag naman ang ilang kongresista sa petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para harangin ang napipintong impeachment trial sa kanya. Tingin naman ng ilang mambabatas. Ako, pabor ako na hinarang ni BP Sara at hinihingi sa korte na magkaroon ng temporary restraining order dyan sa impeachment na wag ituloy. It's really about time na opensiba na tayo mga kababayan. Hindi na tayo pwedeng tayo lagi pinapatawag, nagre-react lang tayo. Hindi. Tayo na magdemanda. Maganda nga, dinimanda ni Kong Alvarez to si Tamba, kaya nga nagtatago na. Ngayon, opensiba, hindi. Sasabihin nila, takot si BP Sara sa impeachment? Hindi. Ako tama yung ginagawa ni BP Sara. Hindi yung pwedeng, ipapakita namin sa inyo, hindi kami takot. Sige, mag-ano pa kayo. Hindi kami natatakot, ipatawag nyo kami sa Quadcom nyo, pupunta kami dyan. Mga tanga. Hindi ganon. Gusto nyo kaming ipatawag, paghirapan ninyo, kunin nyo ang batas sa tamang paraan. Hindi yung basta kayo dyan para kayo nagtawag dyan ng aso. Punta kayo sa Quadcom. Sara, halika dito. Digyan namin ang hearing mo. Hindi.
Hindi na po pwedeng ganon. Hindi na kami papayag ng inaapi. Hindi na kami papayag ng inaabuso. Lalaban na kami. Hindi kayo pakapata, catch. Mga tanga. Anong tingin nyo sa amin? Nakaasa sa ayuda? Kasi yung mga pinapaasa nito, itong mga taong itong mga politiko nito, yung mga tao sa ayuda. Kaya nauuto nila. Ganyan ang gustong gawin sa Pilipino, puro tanga. Excuse me, hindi po kami. Ha? Pag merong ayuda dyan, kunin nyo lang. Pera nyo yan eh. Pero wag nyo boto. Kasi gagawin kayong tanga. May nabatalaan ako, isingit ko lang to. Ha? Ang kakapal ng mukha ninyo. Nagbibigay daw kayo ng ayuda dyan sa banda sa Alfonso. Mga animal kayo. Tapos, nagbibigay kayo ng ayuda dyan. Pag-aantayin yung pagkatagal-tagal. Bakit inaantay nyo yung politiko para magbigay? Matatanda, pinag-aantay ninyo. Bibigyan nyo ng 3,000, 2,000 pesos. Ang kakapal ng mukha ninyo. Pera ng taong bayan yan. Huwag nyo nang antayin yung politiko. Pag andyan na yung pera, ibigay nyo. Ba't pera ba ng mga politikong animal yan? Kaya kayo mga nakakatanggap kayo, pag ang nag-abot sa inyo ng pera politiko, kunin nyo lang, ibulsa nyo, pero sabihin nyo sa kanila, gago. Pera nyo yan. Huwag nyo iboboto. Bakit? Kurakot yan. Bakit kailangan nyo silang antayin? Pagtatanggap ng ayuda. Pwede namang iba magbigay eh. Akala mo pera nila mga animal. Hindi dapat makialam sa paglilitis ang Korte Suprema. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kinundena ng liderato ng Kamara ang petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para pigilan ang napipintong impeachment trial sa kanya. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, mukhang desperado. Puro sila desperate attempt. Tanga. Hindi nyo kami kayang gawing tanga katulad nyo. Na basta na lang kami susunod. Hindi. Inuuto nyo kami. Ipaglalaban namin yung karapatan namin. Na ang bise, natakasan ang kanyang pananagutan. Natatakot na raw ang kampo ni VP Sara kaya gusto nang pigilan ang impeachment process. Kita mo, yan ang spin nila. Natatakot na si VP Sara, natatakot na kami. Kaya ayaw namin umatin ng Quadcom. Hindi kami ututo. We know our rights. Okay? Halimbawa, ikaw, ipadampot ko sa pulis. Anong sasabihin mo? Tanga ka? Anong sasabihin mo? Sige, sama ako. Hindi mo tatanungin bakit? May karapatan ako. Hindi nyo ako pwedeng tamputin. Lahat ng legal means gagawin mo para hindi ka damputin. Tama o tama-tama? Ano yung sasama ka? Sige, sama ako dyan. Wala akong kasalanan eh. Ganon? Ganon gagawin mo? Huwag mo nga kaming maututo. Masisilip ang kanyang bank records. Tinawag namang garapalang pagtatangka ni House Deputy Speaker J.J. Suarez ang ilan ba petisyon boto ni mo, VP Sara Suarez? na harangin ang impeachment trial. Giit niya, kung talagang inosente ang bise, harapin na lang sana niya. Ang linis mo, no? Kala mo tong Suarez na to, walang kaso. Hindi pwedeng gano'n na kung inosente ka, harapin mo. Hindi pwedeng gano'n. Meron kaming karapatan. Karapatan namin ipagtanggol ang sarili namin. Kayo nga, takot magpa-drug test eh. Bakit? Adik ka? Ano sabi ninyo? Pag nanumpa si BP Sara, magpapa-drug test kayo. Nagpa-drug test ba kayo? Di ba may karapatan eh. Huwag mong maano-ano kami. Ay, puro ganyan yan eh. Kala mo ang lilinis na itong mga ang mga paratang laban sa kanya, imbes na tumakbo at humiling ng proteksyon sa Korte Suprema. Sabihin nyo yan pag nakaupo na si BP Sara, ha? At pag kayo naman ang nakasuhan, ibabalik namin sa inyong lahat yung mga sinasabi ninyo. Harapin nyo na lang ang kaso. Tandaan nyo to, mark my word. Pag upo ni BP Sara, kayo ang may kaso. Then, saka ako sasabihin sa inyo, harapin nyo na lang kung inosente kayo. Para naman sa isa sa mga tatayong impeachment prosecutors na si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, walang legal na basehan para pigilan ang impeachment trial. Yung verification po na kanilang question, it was followed word for word as written in the rules. So, it is our humble opinion
na there's nothing wrong with the verification. Oh, teka muna. Balikan natin yung babaeng yun. Babae ba yun? O sige, balikan natin. Ang punto niya, walang masama dun sa verification. Di ba? Opinion niya yun eh. Eh, syempre kayo nagsampa eh. Alangan namang sabihin nyo, hindi, mali yung verification, mali yung nangyari. Eh, ba't kayo nagsampa? Alam nyong mali. Eh, sasabihin nyo yan, opinion nyo yan eh. Pero ang tanong, ba't kayo natatakot? Kaya nga tayo, kasi ito nagiging problema sa atin. Halimbawa, kayo patawag ng patawag sa Duterte. Patawag kayo ng patawag sa impeachment. Kasi dyan, teritoryo ninyo. Kung ano yung opinion ninyo, yun ang sa tingin ninyong tama. Yun ang gusto nyo, pag nagtanong kayo, yung gusto nyong marinig na sagot, yun ang dapat sagot. Pero pag hindi nyo nakuha yung sagot ninyo, ipapakontempt nyo. Ano po ang ibig kong sabihin? Kaya nga pumupunta tayo sa korte para merong third party. Bakit ba kayo takot sa korte? Hindi naman political yung korte. Walang partido po yan. Independent po sila, separate branch po sila. Yan nga ang pinakamaganda. May problema kayo sa aming mga banateros, vloggers, huwag niyong ipatawag. Idemanda ninyo. Kasi ang korte, naniniwala kami, patas. Bakit takot kayo na dinggin ang isang bagay sa patas na paraan? Gusto nyo lagi kung saan abot ng kamay ni Tamba. Kasi nga naman, korte, hindi nyo abot eh. Pag politika yan, abot nyo. Bakit? May political agenda yan eh. Gusto niyang manatili sa power. Kailangan niya ng pork barrel. Kailangan niya ng proyekto. So pagka ganun ang labanan, abot ni Tamba. Anong sabi ni BP Sara? Ang pera ng taong bayan nasa 2 tao lang, na kay Tamba at na kay Saldico. Nasa kanila ang pera, paano ang proyekto ng ibang mga congressman? Depende kay Tamba. Naintindihan nyo? So ibig sabihin, abot. Abot ng kapangyarihan ni Marcos at ni Tamba. Isa lang ang hindi nila abot. Ano? Korte. Kaya ayaw nyong dalahin sa korte dahil hindi nyo kontrolado. Yan ang totoo niyan. Huwag na tayong maglokohan. Verification. Hindi rin daw minadali ng Kamara ang 4th impeachment complaint na ipinasa sa Senado. Nakabuo po tayo ng strong impeachment complaint without need of referral. Sabi mo strong. Bakit takot kayo dalahin sa korte? Bakit takot kayo? Desisyonan ng korte kung sa tingin ninyo yung inyong complaint ay strong. Ang ibig sabihin lang niya, kaya takot kayo doon sa nasa gitna ang magdidesisyon, which is korte. Ibig sabihin, alam nyo mahina yung kaso nyo. Walang problema kahit nga sabihin nyo, hindi. Kahit 3 korte pa magsiliksik niyan. Alam ko, papayagan nila. Bakit? Matibay ang amin. Dapat ganun. With confidence. Eh kaya kayo natatakot, alam nyo mahina. Into the Justice Committee because it has the support already of 1/3 of the members of the House. Iba naman ang pananaw ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa petisyon ni VP Sara. Naniniwala siyang hindi makikialam ang Korte Suprema. Ito na yon. Ito, iba naman style nito. Pansinin nyo ha. Ito ang magiging kanilang spin. Ito magiging kanilang mind conditioning. Hindi makikialam ang korte. Hindi, pansinin nyo, hindi nila sinasabing hindi magiging bias ang korte. Tama ang magiging desisyon ng korte. Hindi nila sinasabi yun. Hindi naiimpluwensyahan ang korte. At kaya magdi-decide yan ng tama. Anong hindi? Hindi ganun eh. Ano sinasabi niya? Hindi makikialam ang korte. Ibig sabihin, alam nitong mama na ito, mahina ang kaso nila, pero mina-mind conditioning na ang korte na hindi dapat silang makialam. Kasi pag nakialam sila, nakondisyon na nila yung taong bayan na mali yung ginawa ng korte. Which is, yun ang akala niya. Kasi sa totoo lang, mas maraming Pilipino
na nakapanig sa Duterte, ayaw nilang impeachment. Proseso ng impeachment dahil isa raw itong political question. Bagay na sinigundahan din ni dating Senate President Franklin Drilon. Matulog ka na lang, tulog ka lang ng tulog nung panahon mo. Ngayon nagbibida-bida ka, Drilon. The basic rule is found in the Constitution. The impeachment court shall decide all impeachment cases. Oo, totoo naman. The impeachment court shall decide on the impeachment cases. Tama si Drilon. Ang impeachment court ang magdi-decide. Ano bang impeachment court? Yung Senado. Tama naman si Drilon dyan. I agree with you. Senado dapat ang mag-decide kung dapat i-impeach si BP Sara o hindi. Kaya lang ang kina-question ni BP Sara ay yung legality ng impeachment. Hindi yung mag-decide yung korte kung dapat ma-impeach si BP Sara o hindi. Naiintindihan nyo ang difference? Senado ang mag-decide kung dapat i-impeach si BP Sara o hindi. Kaya lang, bago nga dumating doon, hinaharang na ni BP Sara na yung legality. O halimbawa, sasabihin nyo, i-impeach natin si Speaker. Hindi ako abogado, but as far as I know, hindi. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!